Hello guys! Welcome back sa aking YouTube channel and for today's vlog, meron kasi ako nabasang isang comment ng isa nating subscriber na mag-discuss din daw ako ng mga cases na VAUSI related. Okay? So meron naman na ako mga previous videos or vlogs regarding dito sa VAUSI. Pero meron akong nabasang kakaibang kaso wherein yung babae na nag-file ng VAUSI ay the other woman or si kabit. Okay? Nag-file ng VAUSI si kabit laban sa isang lalaki. So, the question here is, entitled ba si other woman ng mga rights afforded ng VAUSI law? Para sa kasagutan, watch until the end of the video. So bago ang lahat, story time muna tayo, okay? So itong si guy and si other woman ay matagal nang nagsasama, okay? Out of their relationship, nagkaroon sila ng 3 anak. Si other woman, nung makilala niya si guy, si other woman ay 20 years old lang, while si guy ay 47. So, nag-start yung kanilang relationship noong 1982. Inamin naman ni Guy kay other woman na married siya. Yun nga lang, sabi niya, hindi siya in good terms sa kanyang legal wife. Okay? And pinaniwala niya si other woman na eventually, pakakasalan niya rin si other woman kapag naghiwalay na sila ni legal wife. So, dahil dito, naniwala naman si other woman and nagkaroon sila ng unang anak noong 1985. Pinag-resign ni Guy si other woman mula sa trabaho nito and then nag-rent sila ng apartment na malapit sa work ni Guy. Nagsimula yung hindi na pagkakaintindihan ni other woman at ni Guy bandang 2007. Dito nag-file na nga si other woman ng physical violence, psychological violence, emotional abuse, sexual abuse laban kay Guy under RA 9262. Inaabuso din siya ni Guy verbally sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na malandi siya, meron siyang lalaki, nakikipagharutan siya, na pinapakita niya yung kanyang private parts sa lalaki niya, and kapag nahuli sila nung lalaki niya, papatayin siya. Sinabi rin ni other woman na sa tuwing meron silang hindi pagkakaunawaan o kaya sa tuwing mag-aaway sila, aalis yung lalaki, iiwanan sila, and then hindi sila susuportahan financially. At kung sakali man na magmakaawa siya for financial support, magbibigay lang si Guy ng 1,000 to 2,000 pesos weekly or magbibigay lang siya ng gatas para sa bata. Minsan din kapag nag-aaway sila, nasasaktan siya ng lalaki physically. Ngayon, bilang depensa, ang sabi ni Guy, itong RA or Republic Act 9262 or yung Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004 ay applicable lamang para sa legally married couples o sa mga live-in partners na hindi legally married sa ibang tao. Okay? Hindi ito applicable ayon kay Guy sa mga mistresses, okay? Or sa mga kabit. Why? Kasi ang sabi ni Guy, kung covered nito ang lahat ng klase ng relationships, then tinatolerate niya yung immoral, illicit, and illegal love affair. Therefore, nililegalize niya yung adulterous relationship. Sabi ni husband. However, ang sabi ng korte under Section 3 ng RA 9262, ang violence against women and their children ay any act or series of acts committed by any person against his wife or against a woman na meron siyang sexual relationship or dating relationship.
or sa babae kung saan nagkaroon siya ng anak. And in this case, pasok si mistress or si other woman sa definition nito. Sinabi rin ni Guy dito na yung permanent protection order na nag-grant noong 2006 ay hindi na applicable sa kanyang mga anak kasi nung ma-approve yung PPO na yun, yung kanyang mga anak ay naging na-attain na nila yung age of majority. Hindi na sila minor de edad. Walang sabi ng korte, under RA 9262, hindi nagkakaroon ng distinction sa age ng mga bata when it comes to coverage ng protection orders. In fact, under Section 8 ng RA 9262, ang nakalagay na maaaring beneficiaries ng protection orders ay ang household members or designated family members. And under the rules, kapag sinabi nating family members, covered ang mga descendants regardless of age. Kahit na hindi na sila mga minor de edad. So, nag-grant ng lower court yung permanent protection order na in-apply ni other woman, and then yung apela ni Guy ay dismissed. Although during the pendency ng case, namatay dito si Guy. So, for reference, itong case na to ay may GR number 187175 na desisyon na nito noong July 6, 2022.